Alright, heads up mga taga Davao City. Ngayon ay meron tayong pupuntahan or kukumustahin na bypass road sa ating syudad. Itong bypass road na to ay nagkukonekta ho ito sa may Mamay Road papuntang Davao City International Airport or ibig ko sabihin shortcut ho ito, no, na kapag pupunta tayo ng Davao City International Airport, imbes na dadaan pa tayo sa Mamay Road tapos mag CP Garcia or sa may diversion road. So napakalayo ho no. So itong dinaanan ho natin, ito ho yung pinaka shortcut way na ho nito. So ang dami ho niyang oras na matipid at gasolina, no. Makakatipid talaga tayo sa ating travel time kasi nga ito ay diversion road or bypass road. So siya ay pinuntahan ho natin matagal na, like mga 2024 na siguro, no. So ito ay ginagawa pa lang, may mga nagkukumpuni, may nagtatrabaho, pero this time at nakita ko kasi na parang okay na since meron akong mga nakikitang mga 4-wheel vehicles na pumapasok dito, kaya sinabi ko sa driver na puntahan dito na lang dadaan. So ito po yung ating nadadaanan, ang bagong bypass road. So kukumustahin lang natin kung baga ba, no, kung passable na ba talaga siya. As you can see, no, wala pang ilaw, madilim pa siya. Kaya pero meron ng dalawang lanes, no. So konkreto, okay na talaga yung daan ho dito. So baka makakalusot na tayo nito. Sa mga hindi nakakaalam, itong bypass road na to ay isa to sa mga napakaraming projects ni Tatay Digong sa Davao City. Sa Davao City, meron ho siyang project na build project, bypass, Davao City bypass roads, at kasama na dyan ang Coastal Road and yung Davao City and Samar Island na connector bridge. Ito hong dinaanan natin ay napakalit lang ho dito na highway or daan, no. I think nasa, kung i-estimate ko lang siya, siguro nasa mga 4-5 kilometers ay pwede no, pero babalikan natin ito kapag kaaraw para talaga mas ma-sure ho natin yung kanyang kilometer distance. Pero yun na yun ang maibigay ko muna na estimated, nasa mga 5 kilometers. So ito po yung magiging niya, lusot kapag ito ay dadaanan na natin. So yan, Davao City Airport view na mga hotel, ganyan. Basta malapit na lang ho yan, walking distance na lang ho yan sa Davao City International Airports and Trans area. So as you can see, may mga nakaharang, di ba, na parang kahoy, pero hindi yun kahoy, parang troso siya, pero semento, concrete na troso. So ayun, bali balik lang tayo dito, hindi tayo makakadaan kasi nga meron ngayon andun yung mga troso na concrete na nakaharang. Bali pwedeng makadaan doon mga tao lang, tsaka mga single motor. So ito, binalikan ho natin. Madilim siya, kaya pala, kasi hindi pa pala talaga siya passable, no. Passable na siya, pwede na siya madadaanan, no, magagamit na siya, pero hindi pa siya inaalaw. So siguro may mga kailangan pang tapusin, meron pang kailangang ayusin, mga hindi pa talaga tapos, no. So, baka yung yung mga wirings, mga kable, or ano ba tawag dyan, mga lamppost, possible, no. So sa mga taga Davao dyan, may mga nakadaan na ba dito? Maliban sa mga vlogger, may mga nakadaan na ba dito gamit ang inyong mga motor, no. So maganda dito sa lugar kasi nga maso-shorten talaga yung ating travel time. Galing, nakakatuwa. So ito yung runway lang. Itong gilid pala nito, napakaganda, no, napaka-scenic ng view. Kasi nga runway, gilid, oo. So yan, kita yung may eroplano. Paikot na yan para mag-runway na. Mag-take off. So yun yung ang hitsura ng ating chinik ngayon, no. O kinamusta na Davao City Bypass Road connecting from Mamay Road or Alyongto na siya ngayon kung tawagin. Alyongto Road papuntang Davao City International Airport entrance area. So mas mapapadali ang biyahe ho natin. Hindi na tayo darating pa sa puntong kakabahan, hindi na tayo darating pa sa puntong ninervyusin, baka tayo hindi makaabot sa ating flight kasi nga ito medyo mas napadali na. At panigurado, grabe, business naman to dito, no. Opportunity sa mga nakatira dito lang malapit sa gilid kasi nga daanan na yung lugar nila, tambayan. So meron ng mga pasahero, no, na tatambay muna, magda-drop by para kumain. And at the same time, ang mga hotel dito, dati kasi ang hotel ay yes, malapit lang siya, literal na malapit lang siya sa airport, pero iikot ka pa dito. Itong lugar na to, ito yung Mamay Road hindi pa pala. So sorry. So kapag ka mag-check-in kasi may mga nagpapa-check-in doon, may mga lodging house, mga hotel sa area malapit, pero yun nga malapit sa runway pero malayo siya sa airport terminal kasi nga iikot ka pa doon sa may buhangin, sa may diversion road. So itong dinaanan natin, bypass road pa rin to na connecting. Dati ito yung pinakaunang bypass road na layon talagang
shortcut, no, or magka-cut ng travel time, na instead na magmamay road nga tapos magbuhangin sa may diversion road, so ito ginawa itong bypass road na to dito. So ngayon hindi pa ito sapat, nakitaan ng ating City Government of Davao na parang kulang pa rin, hindi pa rin sapat itong diversion road na to or itong bypass road na to. So gawa pa tayo ng bago. So ayun, gumawa na. Yun yung pinuntahan natin ng pinakauna na madilim, wala pang ilaw. So ito yung CP Garcia kung tawagin. Ito yung official name, CP Garcia, pero sa aming mga taga Davao City, tinatawag namin itong diversion road. So hillside, madadaanan, yun yung may overpass yun, di ba, nadaanan, kita nyo yun. So yun yung Laverna pala. Laverna ba? Tama. Tapos eto, McDonald papuntang Esperanza, no? Pag-ibig ni Esperanza. Tapos diretso ka lang sa unahan nito. Malayo pa to ha. Isipin niyo na lang ha, mga kagala. Isipin niyo na mga taga Davao na yung dinaanan natin ngayon, yun nga yung pinakaunang bypass. So tapos dumaan tayo ng tulay, yung may nakalagay doon na thank you for visiting Davao, come back again, ganun. So dito tayo dadaan kung wala yun, kung sarado yun, di ba? Kasi nga pupunta tayo ng airport, di ba? For example, o punta tayo ng airport, sasakay tayo ng aeroplano, punta tayo Manila or saan pa man. Bali, ito yung madadaanan natin usually. Ito yung ating common na ruta, ito yung ating nakasanayan. Ito talaga yung pinakawiho natin, walang iba. Pero dahil nga sa magbubukas na yon, malapit na yun ma-open, so magiging madali na lang yung biyahe, mas shortened. Layo pa di ba? Sobrang layo ng babiyahein natin kapag hindi man ganun sobrang layo, pero at least ba yung punto is makakatipid ng short time. I mean mapapa-shortened yung natin travel time. Nasa yun nasa mga 10 minutes, yung matitipid natin. Pero yung 10 minutes na yan, yung distance lang ho yan na nakabase. So meron pang traffic, di ba? Meron pa siyang traffic congestion. So dito yun, dito yung lalabas yung yan. Dito tayo doon kanina dapat. Asa na ba yun? Basta yun yung portion na yun doon. So pagkalabas natin doon sa ating inattempt kaninang daanan, ito na yun, yung may traffic light na yung kulay pula, yung may lumabas sa sasakyan na itim. So yun po yung entrance sa airport cargo. Sa unahan ay airport terminal para sa mga passenger naman, commercial. 'Di ba? So ganyan lang talaga kalaking tulong, no? Ganyan ka effective, ganyan ka the best ang mga ginagawa ng dating presidente na si Tatay Digong. Kasi nga ang kanyang mga proyektong ginagawa hindi dahil para makakurakot, hindi para makakickback gaya ng mga ginagawa ng mambabatas natin ngayon ng ating mga congressman, karamihan, 97% ng mga kurakot. So, ang ginagawa ni Tatay Digong nung araw ay para talaga sa taong bayan, mapapakinabangan, no? Talagang merong meaning, mapapatipid sa gasolina, sa oras, basta lahat for economy, ano pa ba, no? Mental health, recreational activities, ganyan. Basta lahat, no? Kumbaga, isang bato, kumbaga kung meron tayong kasabihang one stone in two birds, dito sa ginagawa ng Tatay Digong, one stone, multiple birds. So, millions of birds ang makikinabang, ganun purposes. For example na lang talaga yung mga bypass roads na yun. So hindi lang mapapadali ang ating mga biyahe papuntang airport, kundi business opportunities din sa mga nagmamay-ari ng properties sa lugar within the airport, sa gilid ng runway. So yan na siguro. Thank you for watching. Ingat kayong lahat dyan. Bye bye. Happy araw ng Davao 89th year birthday. Batang bata pero sobrang yaman.